Kritikal ang isang binatilyo matapos masabugan ng pinulot na paputok kaninang umaga. Dalawa na tinamaan ng ligaw na bala sa Bulacan. May report si Rafi Tima. Sa kuha ng CCTV sa basketball court ng Barangay Pansol sa Quezon City, pasado alas 10 ng umaga, makikitang may mahabang bagay na pinulot ang batang ito. Itinaktak at sinubukan niya itong sindihan. Maya-maya, ipinasa niya ito sa kapwa bata na kinilalang si Ronron, isang PWD. Umupo si Ronron sa tricycle at pagkasindi niya sa napulot, bigla itong sumabog. Makita ko yung anak ko na parang nanginig ako. Hindi ko alam ang gagawin ko. Iuwi niya na ako sa bahay, kaya ko to, sabi niya. Sabi ko, sabog yung hita mo, kaya mo? Oo, kaya ko. Yun na yung sabi niya. Critical si Ronron sa ospital dahil sa matinding tama sa hita. Bukod sa mga pinagdaan ng operasyon, sasailalim sa 5 operasyon si Ronron para subukang maisalba ang pareho niyang paa. Sana yung nag-iwan ng paputok doon, makonsensya naman kayo. Dahil may stroke yung anak ko. Critical na ngayon. Ayon sa barangay, posibleng fountain ang sumabog. Naglinis naman daw sila sa lugar na isang designated fireworks area matapos ang salubong kagabi. Hindi naman sukat akalain, nandun pala sa ilalim, gilid ng tricycle, yung paputok at nakita ng bata. Patuloy na paalala ng mga otoridad, huwag magpupulot ng paputok. 235 cases na ng firecracker-related injuries ang naitala ng DOH mula December 21 hanggang 4 a.m. ngayong araw. Mas mababa yan sa 403 cases noong salubong 2025. Sa East Avenue Medical Center, 7 pasyente ang isinugod sa buong magdamag, karamihan nanonood lang ng paputok. Kumpara noong nakarang taon, mas kaunti rin ang 14 na pasyenteng dinala sa East Avenue Medical Center mula noong December 24. Yung sa 40 na yun, ang pinaka-severe na nakita namin which required admission was yung naputulan ng part ng daliri. So yun lang naman. The rest are minor injuries, mga superficial injuries. Sa Jose Reyes Memorial Medical Center sa Maynila, mula December 21 ay aabot sa 70 ang kaso ng mga naputukan, mas mababa sa 180 noong nakarang taon. Naputulan ng daliri ang 2 riyan, habang ang isa naputukan habang nagme-makeup sa loob ng kanilang bahay. Nasa bahay lang yung pasyente, nagme-makeup daw siya, tapos may biglang pumasok na paputok. Mata po yung natamaan. Napauwi naman po, nag-irrigate lang po tayo o nilinis lang yung mata. Sa Tondo Medical Center, tumaas ang kaso ng mga naputukan. Mula 46 victims noong nakarang taon, umakyat ito sa 70 ngayong bisperas ng 2026. 5 sa mga biktima naputulan ng bahagi o buong daliri. Usually ang mga nabibiktima is mga bata talaga. Ang karamihan ay passive, around 61% yung passive namin. Bukod sa mga biktima ng paputok, may mga naitala ring insidente ng stray bullets. Ayon sa PNP, 2 ang kaso niyan sa salubong kagabi sa Bulacan. While they were drinking under the mango tree, ay bigla na lang bumulagta at mayroong dugo dito sa balikat. And I suppose it is a cause of a stray bullet. Rafi Tima nagbabalita para sa GMA Integrated News.